Magandang araw mga banateros. Malabo nang makonvict si VP Sara Duterte. Sa madaling salita, malabo na po siyang ma-impeach at ipapaliwanag natin ngayong araw yan. Kasi alam mo, sabi nga first impression last. Kaya meron tayong ganyang kasabihan. Ano ibig sabihin nun? Yung una mong ipapakita sa tao, yan ang talagang tumatagal. Yan yung impression. Yung unang impression mo na pinakita sa tao, yan ang tumatagal sa tao. Ibig sabihin, yung una, napaka-importante niyan. Ngayon, unang araw pa lang ng impeachment trial ng ni VP Sara Duterte, alam mo, grabe ho. Natatawa ako, sabi ko, this is really a good, tama si VP Sara Duterte, bloodbath. Bakit? Dito, malalaman mo talaga kung sino yung may utak at sino yung namumulitika lang. Very obvious. Sino dito yung bumabaluktot ng batas, ng konstitusyon o yung nagbebendalo at kung sino yung talagang alam mong merong paninindigan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa paninindigan. Di ba noon pa lang sinabi ko na ho sa inyo na maaring taktika. Maraming ang nagsabi sa akin, ba't mo naman binubuking? Kasi ako, nag-a-analyze lang naman po tayo. Kung tama, hindi ko nakasalanan. Pero, naisip-isip ko, mukhang taktika yung ginawang si Chis Escudero ay bumaluktot o nagkabilang panig. At baka naisip ko nung time na yun na baka may deal. Baka may deal na payagan siyang makalipat pero siya ang gagawing Senate President. Alam naman natin, si Senate, hindi President kasi parang puppet na lang yung si Gatchalian ngayon Si Chis Escudero ngayon, ako, may tuturing ko, sa simula pa lang, ano siya, hindi ho siya biased. Sa tingin ko nakikita ko Kasi unang binitawan niya kagad is napakalinaw That the two-thirds of all its members ng Senate ang dapat mag-convict kay VP Sara Duterte. Simula pa lang, tinuldukan niya na. Simula pa lang, sinabi niya na kaagad na kailangan talaga is 16. Malinaw. Malinaw na malinaw sa batas. Doon pa lamang po, sabi ko, mukhang maganda to. Mukhang magandang pangitain ito. Kasi napaka-imposible nilang makakuha ng 16. Sa katunayan, kung maninindigan, itong si JB Ejercito. Kasi tandaan niyo, sinabi ni JB Ejercito, ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte. Sa katunayan, nag-comment pa siya niya, na-screenshot pa yan ni Doc Eric Mata. Di ba? Kung paninindigan niya yan, aba, very nice, very good. Pero kung, again, mawala na naman siya ng bayag, hindi katulad nung kapatid niya na may bayag, at baka mamaya mawala na naman ng bayag nito ni JB Ejercito at bumaluktot sa kanyang sinabi. Tandaan nyo pinangako niya na yan noong palang simula. Ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte. So doon pa lang, bawas na kagad yung kampo ng mga naggatsalyan. So masasabi natin ng solido lang dyan, mga 10. Sabihin na natin, malamang sigurado naman ako, kahit pa paano, may mga prudent pa rin dyan, matatalino pa rin pagdating sa batas. Ang sigurado tayo dyan, syempre yung mga katulad nila Ontiveros, si Kiko, si Bam, yan, sigurado tayo dyan. Kasi yan naman ang mga gusto mapag-disqualify. Kasi ang naisip kagad nila, ganito bulag etong mga dilaw, mga pink. Akala nila, pag nag-disqualify si VP Sara Duterte
at na-impeach siya at di siya nakatakbo sa 2028, akala nila mananalo sila. Akala nila sure shot na sila sa presidente sa 2028. Doon sila nagkakamali. Napakarami pang maaaring umangat. Baka nga, hindi lang po yan si Baste. Hindi lamang po yan si Pulong. Nandiyan pa, matindi si Cayetano. Abay, malamang, lalo na ngayong nakulong si Marcoleta. Aba, malamang sa malamang. Malamang sa malamang, si Marcoleta ay iangat talaga. Alam mo, ito yung mga pagkakataon kasing nakikita ng taong bayan eh. Kung sino yung masasabi nating matapang, may bayag, na handang kalabanin ang nasa power na si Marcos at ang kanyang bangag administration. Kitang-kita natin ngayon yan. Umaangat sila ngayon. Yung mga nakukulong, oo, bugbog sila ngayon. As a matter of fact, kahit si Defensor, maniwala ka sa akin yung pagkakulong ni Defensor, pustahan tayo. O, itaga nyo yan sa bato. Pag yan kumandidatong senador, panalo yan. Pusta tayo. Alam mo, yung pangyayari niya, babaluktot yan, lahat yan, gaganyan. Mukha lang kasi ngayon mukhang talunan. Pero alam mo, Pilipino, pag yan nakakita ng talunan, naku po, maniwala ko kayo sa akin. Pag lalong inaapi, lalo talagang kinakampihan ng Pilipino yan. Ngayon, na it's really obvious. Imagine niyo walang nakulong na mastermind. Walang nakulong nakakampi ng administrasyon. Wala. Patungkol dito sa flood control issue na to. Wala ni isang nakulong. Tapos ang makukulong pa, mga katulad ni Marcoleta, na nagsisiwalat, na nagsimula ng investigasyon sa Blue Ribbon. At naalala nyo siya nauna Kaya nga nasipa si Escudero at nakudita ni Soto ay dahil sa pinabayaan ni Escudero si Marcoleta maging Blue Ribbon. Siya na yung bumubuking kung sino yung mastermind. Napangalanan doon, ladies and gentlemen, napangalanan doon si si Romualdez dahil sa Blue Ribbon na yan. Tapos, sinundan pa ng isang napakatapang na defensor na sinuportahan itong mga Marines. Napakahirap po. Alam nyo, hindi ko ma-imagine kasi nakikita ko yung mga post ni Attorney Baligud. Parang kahapon, nasa Mindanao sila. Noong isang araw, kasi mga congressman na nagdidemanda sa kanila. Isipin nyo to Sa tingin nyo ba, kahit anong pera, kaya nga it's illogical. Imagine niyo to kahit ako bigyan ako ng 10 milyon, halimbawa lang, papangalanan ko at mag-iimbento lang ako. Papangalanan ko si congressman ganito, congressman ganito, na mahigit 20. Napapangalanan ko. Na alam ko magdedemanda yan. At pag dinemanda ako niya, 20 yan. Papagurin ako niyan, uubusin yung binigay sa akin 10 milyon. Kakabayad sa abogado, kakabayad ng eroplano, pagtatago, proteksyon, pagkain, palipat-lipat na tirahan. Hindi worth it Kaya doon mo palang malalaman mo na etong mga dating mga bodyguard at mga dating mga Marines, nagsiwalat ng kanilang mga nalalaman, ay hindi mo mababayaran ng 10 milyon. Para lang i-booking mo yung mga nakapwesto ngayon na may kapangyarihan. Gago ka ba? Tanga ka ba? Hindi. The only reason na nakikita ko kung bakit sila naging ganyan, it's out of principle at pagmamahal sa bayan. Wala nang iba. Pagpasensya nyo na po pala, inuubo-ubo ako Pasensya na Actually, yun nga hihingi kong tawad dahil hindi po ako nakakapag-upload. Dahil nga nagkatrangkaso ako dito. Halos lahat kami, yung iba talagang, ewan ko, matitibay. Pero ako kasi may asthma ako, may diabetes ako.
Tapos ako ang pinakamatanda, kapatid ko pala pinakamatanda, sunod ako. Kaya medyo vulnerable itong aking katawan. Pagpasensya nyo. Nabuti na lang, may advertisement, no? Buti na lang may tsaa ako. Napakasarap itong tiyaan to. Ito, ininegosyo ko to sa Pilipinas. Ibebenta ko to. Ito, kita nyo? Kita nyo yan? Para siyang luya itsura niya, pero matamis. At herbal. Galing mismo sa puno. Ang nakita ko yung pinanggalingan niya, galing parang buko. Bukong maliit, bibiyakin mo. Tapos may laman sa loob. Maraming laman na ganyan. Tapos matamis siya, pero hindi tataas ang sugar mo. May banat ba? May ganyan naman na, di ba? Yung stevia. Yung stevia, may aftertaste. Mapait. Alam niyo yan. Ako kasi, stevia ako minsan eh. May aftertaste. Eto wala. Talagang nakaka-addict. Kasi yung sugar, di ba? Hindi katulad nung na-addict sa Malacanang, ha. Ito nakaka-addict kasi matamis siya, pero hindi siya tataas ang sugar mo. Ang sarap nito. Ito, i-import ko ito sa Pilipinas, ibebenta ko to. Hindi dahil sa gusto kong kumita. Kasi gusto kong i-share sa mga nag-iingat sa matatamis. Kasi hindi lang naman diabetic person ang nag-iingat sa matamis eh. Pati yung mga pre-diabetic o di kaya yung nagbabawas ng timbang, ito, hindi matitrigger ang sugar mo pero matamis, masarap. Basta, hindi ko maano eh. May woody taste na masarap talaga. Anyway, balik tayo sa usapan. Hahanap lang ako ng paraan kasi kailangan dumaan to sa mga FDA. Alam mo naman, madaming corruption sa atin, di ba? So, padadaanin natin yan, paano mag-import. Anyway, tuloy tayo. Alam mo, kaya nga yung ginawang pagtulong ni Mike Defensor dito sa mga Marines na ito ay malaking bagay. At sabi ko nga sa inyo, etong impeachment ni VP Sara Duterte, talagang ang kanilang purpose lang dyan, walang iba kung hindi tanggalin sa 2028 presidential run si VP Sara Duterte. Pero ang nagkakamali sila, habang tinitira nila ng tinitira at ginagawa ng imbento, etong si VP Sara Duterte, dumadami naman po ng dumadami ang masasabi nating nagiging bayani, umaangat, nagiging aware ang mga Pilipino. Kasi sabi ko nga di ba, palagian yan eh. Eto, lagi ko itong nasa isip ito eh. Ang apoy o mga pagsubok sa buhay, hindi po yan tinuturuan ka o hinuhubog ka lamang. Ang apoy at pagsubok sa buhay, isinisiwalat kung sino ka talaga. Parang ginto. Diba? Pag ang tanso, dumaan sa apoy, sunog. Pero pag ang ginto, dumaan man paulit-ulit sa apoy, ginto pa rin siya. Doon mo makikita yung purity ng gold. Malalaman mo ngayon kung 99.9%. Kasi kanya-kanya yan eh. May mga percent yan, di ba? Yung 24 karat, yun yung 99.9%. Pag 18 karat, ganito lang yun. Di ba? Mas mababa lang yun. I think 94%. So, pag dinaan mo talaga yan sa apoy, dun mo malalaman. Ngayon, anong nangyayari? Dahil sa focus nila, banatan po ang VP Sara Duterte, abay umaangat po yung ilang nating mga kababayan tulad ni Defensor, ni Marcoleta, si Cayetano. Kanina lang po sabi ko, galing talaga nito ni Cayetano. Siya lang ang talagang nakikipagbakbakan. Hindi ko sinasabing wala ng iba ha. Pero remember,
Kaya nila sinerve yung warrant ni Marcoleta. Kasi alam nila, tinik si Marcoleta sa impeachment. Alam nila yan. Kaya pinaspas nila eh. Mas pinaspas pa nila yan kaysa kay... Tandaan ninyo, nauna yan si Judas Villanueva. Nauna yan. Mas unang in-announce. Unang-unang in-announce yan ni Ombudsman Remulla. Hinog na, sabi ni Remulla, di ba? Hinog na yan kay Judas kay Revilla. Pipirmahan na lang yan. Maybe in 2 weeks, maano na yung warrant niyan. Inabot na ng mahigit 1 buwan. Ang dami nang nangyari. Tapos bago lang yung kay Marcoleta, pero nauna pa yung kay Marcoleta kaysa kay Judas Villanueva. Hindi nyo nakikita? Antindi, di ba? So, akala nila, sa pagpapaspas nilang makulong si Marcoleta, kanina, nakulong si Marcoleta, di ba? As in, pinaspas kasi nagpunta muna si Marcoleta sa Sandigan Bayan para motion to quash. Yung ibig sabihin, ipawalang bisa yung warrant. Okay? Right then and then, dininay, agad-agad. Alam mo, ano yun eh. Kasi medyo kabisado ko ng konti eh, pagdating sa korte. Hindi naman kabisado. Pamilyar. Pasensya na po sa ubo-ubo ko Pamilyar tayo dyan. Kasi nga, napakarami na nating kasong pinagdaanan. So, syempre, tatay ko, pinapaliwanag sa akin lahat-lahat ng mga ganyan, mga motion, di ba? So, yung motion to quash, kakasagmit pa lang ni Marcoleta. Abay, agad-agad, kesyo, pinawalang bisa na yon at isinerve yung warrant. Ibig sabihin talagang pinaspas na hindi ganyan eh. Hindi ganyan kabilis. Kahit sinong abogado magsasabi, kahit ako, tinanong ko sa mga abogado, ganyan ba talaga kabilis yan? Hindi. Usually, abutin ng 1 linggo, mabilis na ilang araw, pero yung on the spot, pagka motion to quash, pak! Tandaan nyo, pumunta siya doon to submit the motion to quash. Tapos agad-agad deny. Tuloy yung warrant. Pambira. Saan nakakita? Agad-agad. Yan ang tinatawag na forthwith. Forthwith de Soto yan. Agad-agad. So, may notion to quash po kaagad siya. Diba? Pambihirang buhay Sabi ko nga, ano tong iniisip nila para hindi maka-attend si Marcoleta? Kasi ano talaga tinik si Marcoleta Makulit yan Parang ano yan Pasensya na pero this is a good way Parang matandang ano yan grumpy old man na matandang makulit. Pagkamali ka talaga, alam mo yung tatay mong paulit-ulit. Ganyan ang mga tatay Naano ko sa tatay ko. Tapos na-adapt ko na rin yun. Kasi tumatanda na rin ako. Paulit-ulit na rin ako minsan. Paulit-ulit. As in, paulit-ulit. Ganun si Marcoleta. Paulit-ulit. Hanggang talagang, hindi, mali yan. Hindi. Talagang ganun di ba? Akala siguro nila, nabunutan sila ng tinik nung na-serve na nila at nakulong nila si Marcoleta. Ang hindi nila alam, kanina, grabe, nakita ko yung kung paano palagan ni Cayetano. Kahit si Win Gatchalian, kasi mga magkakaibigan yan Pero talagang pinapalagan niya. Tsaka kitang-kita mong tameme yung mga ibang senador Alam mong, sandali, mukhang mali tayo Mukhang mali. Kasi yung pinagawa nila kanina. At ang maganda dito, remember ang alam ko as far as I remember, magkaibigan talaga yan. Si Cayetano, si Chis Escudero, tsaka si Villanueva. Pero kanina, pinalagan niya yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Kasi kanina, nag-motion si Lacson na gawing si Chis Escudero ang presiding officer dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo, ang sinabi lang ni doon, ni Cayetano, at pati yung mga kagrupo niya, sandali, wala sa batas yan. At naayon sa konstitusyon
We're not just speaking, kasi marami yan eh. Constitution, o yung Republic Act, yung mga RA, ganyan. At merong Senate rules, 'di ba? Pero ang pinaka-supreme diyan, Constitution. Ayon sa Constitution, the Senate President is the presiding officer. As a matter of fact, meron pa pang mga Senate na mga jurisprudence. At even, I think, dating Chief Justice Davide, nakaalyado din nila yun. Madalas, yun ang hinihinga nila ng panig. This time, sinabi ni Davide na ang Senate President, ang presiding officer, ayaw nilang i-quote, ayaw nilang pakinggan, pero dati kalyado nila yung quote sila ng quote doon. Ganon nila winawalang niya yung batas. Kaya nga palag todo si si Cayetano at pati si Idol Robin pumalag din at maganda yung pagkapalag niya. Binuking niya. Kahit siya daw pinipilit na lumipat kay Gatchalian at sabi niya, oo ako dyan. Basta ang Senate President si Escudero. Kaya nga siya nagtataka, inagaw yung leadership from Cayetano, ginawang Senate President si Gatchalian, tapos ang presiding officer si Chis Escudero. Bakit hindi na lang si Chis Escudero ang Senate President? Nagmumukha ng tanga yung Gatchalian na yun eh. Para siyang, alam mo yung tsupangerong mga altar boy? Alam mo yun? Yung mga altar boy na mga pogi, taga ng pare. 'Di ba? Yung totoo. Para siyang altar boy doon sa tabi. Ang awkward eh. Ang awkward talaga. Dapat bumaba na lang siya. Umalis na lang siya doon. Dalawa sila nandun. Saka nakakitang may judge, dalawa sila magkatabi. Parang tanga lang to si Gatchalian. Alam mo, Gatchalian, kung meron ka pang kahihiyan, kung meron ka pa namang kahihiyan, ha, bumaba ka na lang. I mean, sa inyo naman na yung Senate, sa inyo na yung sa inyo na yung, nasa inyo na. Pero pwede ba, gawin nyo na lang Senate President si Chis Escudero para tapos na usapan. Gawin nyo na lang siyang Senate President kasi mukha ka lang tanga. Mukha kang altar boy dyan. Mukha kang taga-paypay. Taga-salsal ka na lang dyan? I mean, na mga bali-balita, ganon? Hindi ko sinasabing taga-salsal talaga, ha? I mean, anong ginagawa mo dyan sa tabi? Sarap talaga. Pag gusto nyo bumili, ha? Eto, nabibili lang ito. Sa isang bahagi ng China lang ito. Nakukuha. Sa Guangzhou, banda doon. Wala nang ibang makukuhanan ito kung hindi sa isang lugar lang sa China. Ang tindi ng health benefits. Masarap pa. Diba kaya nga alam mo mga kababayan, yung nangyari kanina na dito mo makikita na clueless, mukhang tanga, yung Gatchalian Black. Para silang nangangapa. Una, wala nang abogado, ilan na nga lang abogado nila, bobo pa. Si Kiko, isang bobo yun. Sino pa? Si Gatchalian, di nga abogado eh. Oh. Tapos ito pa matindi. Ito talaga matindi dyan mga kababayan. Malupit ito. Unang bitaw pa lang ng prosecution, yung prosecutor. Sino po ba ito? Ang prosecutor, tandaan nyo ito ang prosecutor ay ilang mga congressman at ilang private prosecutor. Yun ang composition ng kalaban ni VP Sara Duterte. Ilang congressman, usually mga abogado mga ito. Si Chua, yung may utang, yung kulang na lang hipan, mamamatay na. Basta mga abogado ito. Tapos may private prosecutor. Mga private lawyers. Okay. Sa defense,
O yung dumidepensa kay VP Sara Duterte, kita nyo? Marami nga nag-comment doon. Bakit parang ang babata? Although merong ilang batikan, pero ang talagang pumupronta yung babae. Alam mo mga kababayan ha, ang tindi kasi. Yung mga tao na nagsasalita laban kay VP Sara Duterte, alam mong dun pa lang sa intro, wala na silang facts. Wala na po silang laman. Yung kanilang sinasabi, kasi dapat presenting the evidence, presenting the kung ano ang dahilan kung bakit ini-impeach siya. Nung pinagsalita na si Luistro, alam mo, ginawa lang niya. Sa loob-loob ko, anong klaseng abogado to? Sana, pinaubaya na lang niya doon sa private prosecutor. Hindi ko alam kung hinihindian sila ng private prosecutor dahil talagang walang laman yung impeachment, kaya hindi nagsalita yung private prosecutor, o nagbida-bida ito si Luistro. Alam mo yun, habang nagsasalita si Luistro, inaantay ko yung akusasyon niya. yung alam mo yun, inaantay mo yung ano yung sinasabi mo? Ano ba? Ano yung mga bagay na sinasabi niyong ka-impeach kay VP Sara Duterte? Alin doon? Di ba? Sana ganun eh. Di ba? Sana ganun. Pinresenta, ito, because of this, because of that, ganyan-ganyan, di ba? Eh, wala. Puro drama. Dinaan sa ang mga public official or public accountability, mga ganun-ganun. Sabi ko, tanginan to, anong ginagawa nito? Akala niya, pagdinig sa Congress, kasi tandaan ninyo, iba ho kasi pagdating sa trial eh. Siguro, iniisip niya kasi televised ito, public, magpapakit na ako dito, magdudunong-dunungan na ako dito. Akala niya nakakapuntos siya. Akala niya talaga nakakapuntos siya. Kasi ganyan sila bulag. Bulag sila sa katotohanan. Nagbibingi-bingihan sila sa damdamin at puso ng mga Pilipino. Akala nila natutuwa sa kanila yung taong bayan. Alam mo yun, yung dinadramahan lang, yung kanyang pananalita, para bagang nagtatalumpati siya. Alam mo yung mga speech mo sa habang nangangampanya, parang ganun, in English lang. At nung nagsalita na yung sa defense, yung babae, sabi ko, ito laman, ito substance. Ito yung may substance. Ito talaga yung masasabi mong alam niya. Sa matter of fact, isa niyang sinabi doon, wala naman eh. Wala naman silang ina-accuse eh. Na may ebidensya. As a matter of fact, nag-aantay pa sila. Kaya nga, pilit nilang pinabubuksan. Imagine mo, pilit nilang pinabubuksan yung BIR. Bakit? Para malaman daw kung merong paglabag. Abay, tanga ka. Abay, tanga ka pala. Tanga ka. Hindi mo pa bubuksan yung para malaman mo may paglabag. Dapat, alam mo nang may paglabag. Alam mo na may paglabag, tsaka mo, di ba, sasabihin na eto, si VP Sara Duterte at ang kanyang asawa, yung kanilang BIR, ay merong paglabag pagdating sa ganito, kaya siya ay dapat ma-impeach. Ganon. Hindi buksan natin yan para malaman natin kung may paglabag. Ay, doon mo makikita na fishing expedition na ginagawa. Wala pa talaga silang ebidensya, pero hinatid na nila sa impeachment. Sa bagay, kontrolado sila ng maleta. Di ba? Naturalmente, ang tanong, pagdating sa Senate, magmumukha ba silang tanga o hindi? Kaya nga, they are trying to control the Senate. Kaya nila
pinalitan sila Cayetano para makontrol nila yung narrative sa Senado. Palalabasin nila na merong ebidensya. At pag hindi ka bumoto in favor of impeaching VP Sara Duterte, you are not for accountability. Yan ang paulit-ulit na sinasabi, for accountability, for accountability. Pinapaulit-ulit nila may accountability, accountability. Pero kanina, kitang-kita eh. Nung inuunti-unti, sabi ko nga, mas exciting pa yung mga, kasi inabutan ko yung mga nakarang impeachment eh. Kay Erap, kay, ano ba to? Yung, si Corona. Magandang talaktakan eh. Pumapatas eh. Alam mo yun? Ako noon, hindi pa ako political noon, hindi ako kumikiling pa, hindi ko pa tinitingnan kung sino yung hindi ako masyado sa politika noon. Pero ang sayang panoorin kasi balik taktakan ng matatalinong utak eh. Mantakin mo si Miriam. Tapos yung mga magagaling na abogado. Hindi ko nga maintindihan bakit hindi ang nagsasalita yung mga private prosecutor. Sana yun, kasi ito, yung mga congressman na prosecutor ngayon, halata namang namumuliti ka lang. Halata namang nagpapakit lang. Halata namang nangangampanya lang. Obvious na obvious. So, pagka ganon, mawawala ng substance. Dapat, lawyer to lawyer, yung totoong gustong manalo, di ba? Yun ang dapat mag-usig. Hindi yung gusto lang magpa-cute. Si Luistro nagpapa-cute lang eh. Obvious na obvious eh. Kaya bantayan po natin, araw-araw po nating bantayan tong impeachment. Kasi dito sa impeachment, tama si VP Sara Duterte. Bloodbath. Bloodbath. Talagang duduguin yung mga nag-uusig sa kanya. Maniwala kayo. Sarap talaga. Bus na. Pwede nga ito kahit malamig lang eh. Kahit ganito lang oh. Ay nako. Anyway, pasensya na, di ko kaya magtagal ha. Susubukan pa rin pa natin mag-live kahit 30 minutes lang para naman ma-update din tayo, ha? Maraming salamat po. Kita-kita ho ulit tayo. Pagpasensyaan nyo na po, mga kababayan. Salamat po.